Yan, good morning. Tuturuan ko kayo kung paano tumibay ang Twitter kasi pangkalimitan sa sound, Twitter nasisira. Ngayon, pero tayong sirang Twitter dito. Yan. Makikita nyo, sunog. Kita tayo sunog. Yan o, itim na itim. Yan o, sunog. Ito yung sira. Ito yung bago. Ito yung bagong Twitter. Yan o, may nakabox pa yan. Nakakabox pa. Ngayon, unahin nyo dito sa Twitter. Makikita nyo itong dugtungan. Ito isa, nasa dulo nito. Ito isa, dalawa. Yan, medyo kakapalan nyo yung hinang. Hinangan nyo ulit. Hihinangan nyo ulit. Kakapalan nyo kasi itong Twitter umiinit yan. Kasi yung sa factory nagawa nito, manipis lang yung hinang. Kapag ka umiinit, laging sa experience ko, laging nagkakaproblema dito sa dugtungan. Yan, nalulusaw yung tingga niya, nawawala yung hinang. Ngayon, kapag kinapalan mo, yan, kayang-kaya niya nang i-handle. Yan, makapal na yan. Okay lang medyo makapal. Kasi, yung sasalpakan naman yan, yung driver niyan, malaki naman yung butas. Malaki naman yung butas niyan dito, yung paikot. Kaya okay lang kahit makapal, maluwag pa rin siya. Yan, tapos, isa pang gagawin natin, i-modify natin yung dividing network nito. Kasi yung nakalagay dito, masyadong mataas yung capacitor ng Twitter. Nakalagay 4 microfarad pataas. Nung nireadingan ko, nasa 6.5 na yung microfarad. Ngayon, dahil 300 watts lang naman to, 300 watts lang to, ang ilalagay lang natin dito 2.2 microfarad. Yun lang yung magandang microfarad para sa kanya. Tapos lalagyan natin siya ng ilaw. Yan no. Kita tayo. Magandang klaseng ilaw to, bihira lang to. Ngayon may extra tayo. Yung positive, dito natin patadaanin. Tapos meron na din siyang fusible na resistor. Tapos patadaan natin ng ilaw dito, yung isang linya, yung positive. Para yung excess current, kahit sobrang lakas, dito lang magpi-feedback yung ilaw, hindi mapupersa yung Twitter mo. Kapag ka may ganito, malaki yung posibilidad na hindi na masira yung Twitter mo, hindi na masira. Pero siyempre, disiplina pa rin sa operator, wag naman yung sobrang lakas ng volume. Sobrang lakas ng volume, lalo na yung gumagamit ng power amp, maliit lamang ang volume, maliit lang yung wattage ng Twitter bago sobrang lakas mag-volume. Yan, mabilis mong makasira yan. Dapat nasa operator. Kailangan alam ng operator yung kalidad ng unit na dinadrive niya. Importante yun. Yung mga wattage ng speaker na ginagamit niya, yung mga bass, kung ano-ano, dapat marunong yung operator. Kailangan alam niya yung equipment na dinadrive niya. Yun ang importante. Kasi kapag hindi nila alam, banat ng banat yan. Kasi gusto nila mas malakas, pero mali yun. Kasi pag sa sobrang lakas naman, pumapangit ng pakinggan kapag mababa ng wattage yung speaker o yung bass. Kailangan, kapag gusto mong lakasan, kailangan mataas na wattage yung speaker mo, tsaka yung Twitter mo, yung mga gandang klase para masunod yung gusto mo. Pero kapag pang gwapong tugtog lang, chillax lang, kailangan banayag lang. Ngayon, ihinang natin to. Balik na natin tong bago. Yan, nahinangan na natin paikot, makapal na yan. Ito lang pagbalik. Tayo, focus mo dito tayo, makisuyot mo. Kita tayo dito. Kita to. Ganito lang pagbalik. May naman yan dito, may salpakan. Tayo medyo layo mo konti. Makisuyot tayo. Kita tayo. Yan, ganito lang pagbalik. Yan. Align nyo lang. Marami sa online ng Twitter na kahit kayo lang gumawa. Kung ano nyo lang tinanggal, ganun nyo rin ibalik. Yung tinanggal natin, grabe ang sunog, ang laki ng sunog, itim na itim, kasi mataas ang microfarad ng Twitter. Ayan. Tapos kulang pa siya sa protection. Ganun lang kadali. Tayo kita. Ganyan lang gagawin nyo guys. Huwag naman yung sobrang higpit, yung tama lang. Madali naman to tanggalin kasi naka-roscast to dun sa loob. Naka-threaded yan.
ikutin nyo lang paluwag, tapos ipupush nyo to para matanggal yung wire. Ipush nyo lang yan, sabay hila ng wire, ganun din sa kabila, push lang bago paano makuha to. Luluwagan nyo lang, naka-thread lang yan, naka-thread yan, no. Ngayon, ito naman yung gagawin natin. Tayo pasuyo po. Sa positive side, doon natin ilalagay itong ilaw. Itong ilaw. Hindi po ito yung ano ha, hindi ito yung LED light, yung incandescent light na para may spring sa loob. Kailangan mababa lang yung wattage, mga 20 watts ganyan, or wag yung sobrang taas kasi kapag sobrang taas ng wattage, hindi niya kayang pailawin to. Useless yung ilalagay mong ilaw kapag mataas. Hindi yung existing current nung nanggagaling sa tweeter, hindi yun babalik sa ilaw kapag mataas to. Kailangan ano din, mas mat sila. Pwede dito 12 volts, 24 volts. Yan. 12 volts, 24 volts kapag maliliit lang yung tweeter, 300 pababa, okay na yung ilaw na yan. Ito magandang klase to. Ito yung ilaw na nanggagaling sa minsan sa emergency light na luma, yung hindi pa siya LED, emergency light na luma, hindi pa siya LED. Kaya maganda to, tested ko na to, mabisa to. Ito ilalagay natin sa positive side. Yan. Mahirap siya dikitan ng hinang kasi stainless to. Stainless. Ayan. Ayan, nakasalpak na ilaw na nilagay natin. Ayan. Dapat kasi 2.2 lang talaga yung nilalagay dapat. 2.2 lang talaga na microfarad. Kaso yung ibang technician yata yung gumawa nito, mali yung nilagay na capacitor. Kaya binalik natin sa original, dapat 2.2 lang. Ayan, 2.2 na ito. Yan, 2.2 microfarad. Tapos, yan, nakakonect dyan yung ating ilaw. Yan, Philips ang tatak. Lalagyan na lang natin ng dikit. Yan yung positive. Tapos yung negative niya, nakadirekta na yan dito sa negative. Itong negative niya kasi, itong kulay blue. Yung negative ng tweeter, nakadirekta na yan dito sa negative. Tapos ang kinontrol lang natin yung isa, yung positive, yung pula. Yan yung pinadaan natin sa mga control, sa control, sa protection pala. Itong positive. Ayan, titibay na to. Okay, balik na natin. Lagyan natin ng dikit para kasi may base to para hindi mo uga-uga. Para